Ang atong topic mga kaigsunan, Christian and alcohol. No? Matutad diri usahay ang dako kaayo nga problema ang kining gitawag natong alcohol consumption. Nga bisan asa pwede nato mapalit mga kaigsunan sa mga tindahan, display. Tungod sa alcohol, nakahimo og dako nga mga damage no sa atong sosyedad ug sa atong ekonomiya. Apil na pod ang wala pa matawo nga mga bata. Gitawag na siya fetal alcohol syndrome. Daghang mga bata nag-antos tungod sa grabe kaayo nga pag-abusar agi sa ilang mga ginikanan makaigsunan sa ilang gibuhat nga pag inom-inom og mga alcohol mga kaigsunan. Na apektahan ang mga pagtubo sa mga kabataan diha sa ilang panglawas. Apil na sab ang ilang mga gitawag og mental development. Sayon na gidunta ni siya magkaigsunan mapungan kung ang mga tao magpugong lang yun, maglikay lang yun sa paggamit o pag-inom, pag-abusar niya ng gitawag alcohol. Unsa may mga argumento mga kaigsunan nga atong makuha ani diha sa atong pagkinabuhi. Atong silipon o atong tan-awon makaigsunan sa Biblia, kung sa gisulti sa Biblia, mahitungod sa mga kaagi ni atong mga tao, gali taos Ginoo o dili taos Ginoo nga nagagamit sa mga alcohol. Sumala makaigsunan sa negatibo nila nga resulta. Sa panahon ni Noah, after the flood, nahubog siya makaigsunan, kaya nagtanom siya paras, dahil iyang himong wine, dahil humana na, niinom siya, dahil sa nito po. You know the story in Genesis 9:20-27. Si Lot mga kaigsunan, after the destruction of Sodom, ilaya sila ato sa bukid mga kaigsunan. What happened? Naghubog siya mga kaigsunan o gihubog siya. And we know the story in Genesis 19:30-38. Niya po yung sa kahari mga kaigsunan nga si Belshazzar. Sa Daniel 5:1-6, mabasa na to diha ang iyang kaagi mga kaigsunan. Eting sukuha sa Ginoo kay katong balaang butang nga ilang gigamit mga kaigsunan gikan sa templo pag sulong nila dito sa Jerusalem, ilang gidala to mga kaigsunan, then ilang gigamit diha sa ilang pag-offer og worship sa ilang idol with singing, dancing and drinking mga kaigsunan. Unya ang kamot sa Ginoo nga walay ang tudlo sa Ginoo nga walay di makita ang tao makaigsunan, pero ang kamot lang sulat des bungbong. Tikil a parcel. Mini tikil a parcel mo na makaigsunan. So kung ang Ginoo isulong siya hangtod na ilog ang iyang gingharian. The warning against alcohol sa Proverbio 23:29-25 adunay istrikto kaayo nga warning ang Ginoo, no? Kani dili tapat na taon sa mga alcohol kung kini nagapula, nagaagay nga mahapsay makaigsunan kay magpangidhat ni siya, magapangidlap ang ihang kulor makaigsunan madanihon kaayo ug ang mahitabo kita madala o kita mahimong maulipon sa gitawag og alcohol addiction. Igsoon ang judge maghuhukom 13:3 ngadto 5 Lucas 1:15. Onya sa bagong tugon si Ginoong Hesus nagsulti sa Mateo 27:33-34 ngadto 38 mahitungod niining butanga. Sa Biblia makaigsunan ang term wine as used in scripture does not always refer to fermented wine, but can also mean grape juice. Na may gitawag natong fermented makaigsunan, no? Na may gitawag natong unfermented. Busa samto na to nga dili pod tanang panahon ang usa ka wine makaigsunan mahimong gitawag natong fermented. Unsa man ning fermented mga kaigsunan? Kining wine nga fermented nagpasabot na siya nga kuan na siya makaigsunan para kung sa tuba pa na nahimo ng bahal, nahimo ng labaw pa anak, no? Dugay kay siya gitanggong kaysa nga isog na kay siya imnon. Nya naginom nimo ana mahubog na ka.
o malipong na ka. Mao na siyang epekto mga kaigsunan sa fermented. Pero kanang itawag og unfermented mga kaigsunan, sa diha nga makuha nimo ang prutas, dili madugay imong gikaon, imong gi-juice o giinom, kana siya mga kaigsunan, matawag na siya unfermented. O niya dili na siya delikado imnon tungod kay presko pa man. Dayon ang resulta na niya mga kaigsunan, dili gyud na siya makahubog sa tao. Ang gilikayan sa Ginoo mga kaigsunan kining paghubog, no, nga maka-cause og addiction mga kaigsunan, maka-cause og harmful effect. Sumala sa research mga kaigsunan, nagpa-team-out nga ang alcohol is harmful. Grabe gid siya makadaot gid siya kay mga kaigsunan. Even in small doses. Here are some potential physical damages. Naa siya physical damages mga kaigsunan. Asa lapita maigo dito sa liver cells mga kaigsunan, na gitawag na to fatty liver or cirrhosis. Usa na siya mga kaigsunan. Destruction of the heart muscle. Usa ko na. Nya kanang gitawag na to og destruction of the heart muscle kon cardiac insufficiency and heart failure. Mukos po siya ana mga kaigsunan. Usa po, destruction of the brain cell. Sayo na nimo na makaigsunan nga kung kainom ka, malipong ka, di nakakabantay nga, uy, kanal naman dito, uy, kanang libaong naman dito, muna musarasay makaigsunan, kay bisan og dili libaong, pamati sa nakainom makaigsunan, abiniyag libaong muna nga magsarasay siya makaigsunan, no, niya dili na makakoordinate og maayo ang iyang utok, kay nadaot na ang iyang brain cell, na destroy na. Then lain pa makaigsunan, inflammation of the nerves, kanang gitawag na to neuritis mga kaigsunan, sa mga nerves na to, no, namatay mga nerves ending mga kaigsunan. So once nga dili na mo connect na to sa atong utok mga kaigsunan, delikado na kayo, no, bisag wa na suko ang tao mga kaigsunan tungod kay hubog ang iyang paminaw, na suko na mo na manghagit og sumbagay, manghagit og patay na mga kaigsunan. Dayon unsa pa, naay gitawag og mental emotional damages such as a decline of memory mga kaigsunan. Makalimot na siya anang pagkagabi, nakasumbag siya, pagkabuntag pagtanon wa ko kahibalo ana, nangihi siya mga kaigsunan, siya short tungod sa kahubog, kanya pagtanon pagkabuntag may wa ko kahibalo ana, ambot lag na unsa to. Unya decline of productivity and performance. So muna nga gibawal gini mga kaigsunan, labi sa mga empleyado, no, nagtrabaho, kay nga naman maka-cause man siya mga kaigsunan og declination sa productivity and performance. Usa pod kaning depression, fear and disappointment with oneself. Mao na siya usa sa mga dagko kayo nga problema mga kaigsunan ko ang tao mahiligon kayong mainom sa mga alcohol, kay maka-cause ni siya makaigsunan ni anang mga butanga. Alcohol is linked to family violence. Pag nganuman kay pag uli dito sa balay, dali na kayo mabikil makaigsunan, no, pagka tan-aw niya dito walay luto makaigsunan, ay labay ng kaldero kay nganong wa naglumag. Unya kasagaran yun. Labi ng mga bana mo, hubog-hubog ang asawa, mabukbukan, apil ang mga bata, mabukbukan sa mga kaigsunan tungod kay nga naman, init ug ulo ang tao nga mag-inom. Unya, ang alcoholism kaigsunan, muling po sa mga accident, kasagaran sa mga na-aksidente yun, kanag yung kainom-inom, nga naman, kay dili na maayo og balanse ang ilang paghuna-huna sa time nga sila makainom. Dili na maayo og coordination magkaisunan. So highball, aksidentes dalan, makabangga, babanggaan ana, or mga tuwad sa kilid magkaisunan ana, unya magdala og daghang kinabuhi, perting problemaha kay magkaisunan. Manang gitawag other problematic behavior. Si Rudy Ebels, PhD,
Niya, sumala pa sa Department of Public Health Science at Wallace Paris University Medical School of Medicine in Winston-Salem, North Carolina. Nagaingon siya, alcohol is by no means is a safe drug nor something that can in any way be recommended for health promotion, suggesting that alcohol is somehow beneficial, is so outweighed by toxicity as to be criminal. Mo ko'y mga tao kay sunan nga nag-recommend gyud ani. Recommend ko nila mga advertisement, mga patalastas, mga isunan, mga nagpaila nga alcohol maayaw kuno, safe drugs ra, safe ra siya. Pero makaigsunan matod pan Dr. Ronnie A. Bale mga kaisunan nga ang iyang toxicity, no, kanang iyang epekto magkaisunan nga makahilo, makalipong, mao na pinaka-kriminal yun kaayo matod pa niya. Si Dr. W. Werlin of the German Society of the Investigation and Therapy of Addiction, iyang gi-emphasize makisunan, bisan lang o gamay nga quantities, gamay nga nainom nimo sa alcohol, grabe na gyud kayo ka dangerous in a certain group of persons. Naaday mga kaigsunan, certain dose of persons suffering from an illness of liver or pancreas or diabetic, those with epileptic seizure, and all those who are danger of becoming alcohol dependents. So bisan da gamay lang kaayo makaigsunan dahil nga drop sa alcohol quantities nga mainom sa mga tao, no, nga naay gibati sa lawas, sama nang naay sakit sa liver mga kaigsunan, sama nang sakit sa pancreas, sama nang diabetic, sama nang epileptic mga kaigsunan, or katong alcohol dependence, delikado kay makaigsunan, kay makahatag og dakong kadaot sa ilang mga kinabuhi. Matod pa ni Dr. F. Puertin of the Academy of Occupational Medicine sa Berlin, naga-point yun siya makisunan nga ang alcohol, neurotoxic substance, is a neurotoxic substance which is harmful in the smallest quantity. It reduces protective fear and stimulates their devilry and primitive passion. The sense of responsibility suffers immensely. Manay ang ingon magkaigsunan ni Dr. E. 14 nga naadi ang alcohol neurotoxin din siya substance nga maka daot bisan og gamay lang gid kaayo na quantity magkaigsunan. Ewan ko ba sulay lang kung bisan baho lang, bisan og gamay lang kaayo, o pagtilaw lang ani para tambal stiyan kana makaigsunan makadaot na kung naa kay gitaw kanang gitawag maka-stimulate sa imong devilry, makahimo nimong yawa makaigsunan nga naman tungod kay ang panan-aw mo sa tao mura naman siya makaigsunan og yawa. O niya makakwas sa imong gitawag primitive passion. Ang alcohol makaigsunan may become addictive. No moderate drinker has a guarantee that he or she will not become addicted. If a persons are used to drinking moderately under severe circumstances, they may drink more and the pathway to addiction is established. Naman ko'y gitawag og pathway to addiction makaigsunan, no? Sa amo pa ng pag-eskwela makaigsunan sa public health marag in the habit forming mga kaigsunan, pero meron nimo ana mga kaigsunan nga pagsulod mag-create na siya og pathway mga kaigsunan og sa ato pa button, no, every button mga kaigsunan nga may makuha niya, every activity nga imong gihimo ana mag-create na siya button pattern dito sa imong memory. Dayon
sa kadugayan makaigsunan mo na to siya mo org nimo nga imo na pong himuon ang imong na-experiensyahan mga kaigsunan. Kaya mag-create man sa button o pathway sa imong gitawag na siya og addiction forming mga kaigsunan. The issue of stewardship, because everything belong to God, our body is also God's property. God does not want this property to be destroyed, but to be preserved and cared for like a sanctuary. Sumala sa 1 Corinthians 6:9 to 20, 19 to 20. Sa ato pa makaigsunan, alcohol destroy God's temple or body. Kaya ang atong body makaigsunan, God's temple man ato gini siyang preserbahon. Tungod kay gusto ang Dios nga ato ning laglagon. Our financial means are also God's and should be used to His glory. To show our finances to destroy His body, to use our finances to destroy this body, or His body, His temple, through the use of alcohol, proves himself or herself to be an irresponsible steward of what God has entrusted to him or her. Sumala sa Hagyo 2:8. So kung ato ning laglagon mga kaigsunan pinanggian ang pag inom-inom, ang atong mga finances mga kaigsunan dili biya nato, iyan as Ginoo. So kung atong laglagon mga kaigsunan, masuko gyud Ginoo kay ngano man gilaglag na to iyang templo, ang iyang lawas, dili man atong lawas kay gipalit naman ihimo ni Ginoo gipalit pag yun. Gipalit niya sa iyang bilihong dugo pinagi sa iyang sacrificios kalbas sa cross. O niya lisod kayo makaigsoon ko atong laglagon dili ato ng iya mas Ginoo. The issue of being example. Kita nga Kristohanon, Christian are called to be example for others. Kita nga mga Kristohanon, itawag ta nga may example sa uban. O niya gusto sa Dios nga kita magtabang sa uban nga dili sila mahitong pawak nini nga kadautan. Katong nagainom mga kaigsunan, bisan ginagmay lang man tambal kuto-kuto, are a danger. Delikado mga kaigsunan tungod kay ilang gimislead ang uban. The influence of an alcoholic is less stimulating than the influence of moderate drinker. So, ang impluensya magud makaigsunan man delikado kayo. O tilaw-tilaw ka ginagmay, makita ka sa tao makaigsunan nga naghimo ka na, baka destroy na, maka-tempt na nga to sila, uy, pwede raman di ay. Kaya nga naman si elder o ang pastor ni inuman, na tabako man, ang inom. So, kita po na ni mo inom punta. So, kung bisag gamay ra imong gibuhat makaigsunan dito sa nagtan-aw nimo, gidaghan nila, imuon lang rason na nga ikaw ninom. Mao na delikado makaigsunan. Matod pa diri makaigsunan. We are responsible for each other and should not just live as it pleases us. 1 Corinthians 8:13, Romans 14:19 to 21, 15:1-3. In order to be of real help, we need to be a complete abstinent. Pagpugong lang yun makaigsunan. Paglikay ba? Mura gini ang gitambag sa Ginoo nato po paglikay, likay mga kaigsunan. Someone was noted that alcoholism is a curse for God on a low level. Whether it is true or not, we have found Jesus and salvation in Him. We do not need alcohol or other drugs to quench our spiritual thirst. The same biblical principles that apply to the use of alcohol are also applicable to the use of tobacco and illicit drugs. Igsoon, pagkanindot yung kayo sa planos Ginoo. Ang imong lawas, dili imo, ang atong lawas, dili ato. Iyan is Ginoo. Iyan lang tang gipagamit ani makaigsoon tungod kay gipialan ta niya sa atong panglawas busa. Himayaon og daygo nato ang Dios, likaya nato makaigsunan ang mga butang makapadaot kay kini dili gyud ikalipay sa Dios makaigsunan og silutan gyud sa Dios ang tao nga nagdestroy sa iyang templo sa Ginoo. Salamat mga kaigsunan.